Ibang klase talaga si Mayor Baste Duterte. Galing talaga, no? Alam nyo, talagang kapag binanggit mo yung Duterte, ang katumbas niyan, karahasan, agresibo, mga siga, ayan, mga bad boy. Yan ang ano yan ang malalaman mo kagad o maiisip mo kagad kapag nabanggit ang pangalang Duterte. Heto na naman, no. Heto, pakinggan natin 'tong balita na 'to na magpapatunay talaga na ang ating Davao City Mayor, na kapatid ni Sara, anak ni Digong, kapatid ni Pulong, ala talagang magagawang mabuti. Etong utol ni Sara na 'to, nasabi ko ba anak ni Sara? Eto pakinggan natin. Iniutos ng alkalde ng Davao City na gawing collection point o tambakan ng basura ang labas ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Yan ay para raw makita ng ahensya ang problema sa basura na walang mapagdalhan dahil isinara ang landfill. Ang tugon ng DNR Region 11 tinutukan ni Janty Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay, naku, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton dito sa ating gobyerno. Mga call ba, ipos kay lalay talaga. Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi. Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Di wala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga karating bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolekta na ng sentro ang mga nakatampak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Mula sa GMA Regional TV, Jandy S. So ang solusyon ng ating napakagaling na mayor ng Davao City ay tapunan ng basura o maging kumbaga tambakan ng basura ang harapan ng DENR. Na kung tutusin, wala namang kasalanan dito sa nangyari na ito. Ano ba naman yan, Mayor Baste? Wala namang kasalanan. Kasi ano ba ang kasalanan ng DENR? Gumuho yung landfill. Syempre, kailangan nilang ma-check muna yan at mapag-aralan kung safe pa ba itong gawing landfill. Syempre, kapag ganyan nag-landslide at meron pong mga namatay pa, 2 tao, syempre, ibig sabihin, mapanganib. Hindi matibay, hindi maayos ang pagkakatambak diyan. Kasi 'di ba? Ito ayon lang sa aking naalala noon yung sa mga bali-balita din sa mga payatas, 'di ba? O tatambakan ng basura, lalagyan ng lupa, basura ulit, tapos lupa, parang ganoon yung ginagawa sa mga landfill. Ewan lang natin kung ganyan lang din sa Davao.
sa Davao City, hindi naman natin nakita kung ano ba ang nangyari diyan. Pero kung yun po ang adhikain at mithiin ng DENR ay maging ligtas itong sinasabi nga pong landfill na ito sa mga tao din na mga nandoon, sa mga nakatira malapit sa landfill na yan, kasi nga meron nangyaring aksidente at may namatay, may naglandslide, di ba? Ano ang kasalanan ng DENR? Bakit DENR ang pagbubuntunan ng isang Baste Duterte? Di ba? Siguro pinakamainam mag-usap ng maayos, 'di ba? Kausapin ng mahinahon, daanin sa mahinahong pakikipag-usap. Kung ang kasi ang Davao, malaki po daw talaga ang Davao, hindi ko naman alam kung gaano kalaki Davao, pero malaki daw po talaga Davao. Ngayon, siguro naman may mga karatig bayan 'yan. 'Di ba? May mga karatig lugar na baka meron silang landfill doon. Baka pwedeng ngayong araw na ito diyan kami magtatambak ng basura muna sa bayan ninyo, sa landfill ninyo kasi namamaho na kami dito sa Davao. Sa susunod na araw, dito naman tayo magtambak ng basura natin sa kabilang bayan. Makiusap tayo kay mayor, kay congressman, o kay governor. Tulungan tayo. Wala namang hindi nadadaan sa maayos na pakikipag-usap. Pero yung ganyan, nadadaanin sa init ng ulo at pagmamarakulyo, ano yung word? May word dyan yung ganyang yung kay Pulong, ano ba yun? Yung mananaksak si Pulong, yung sa bar sa Davao. Magmaoy, ayun, Hindi lahat ay madadaan sa maoy o pagmamaoy, di ba? Usap ng maayos, usap ng mahinahon, solusyonan natin ang problema, ayusin natin to, sama-sama tayo. Kasi si Baste, ano na yan, kulta na utak niya. Biro mo, tatay niya nabubulok sa ICC. Kapatid niyang si Sara, mai-impeach. Kung hindi man ma-impeach, baka maging talunan na kandidato sa 2028. Si Pulong, naku wala ring aasahan kay Pulong. Kumbaga wala silang iba pang maisip na mga solusyon kasi nga sila tad sila ng problema. Kaya ganyan ang mayor ng Davao City. Maaring lutang, maaring exhausted na, wala nang maisip. Baka napapraning na sa dami ng problema na kinakaharap ng pamilya Duterte. 'Di ba? Katulad nun, meron ako nabalitaan yung 2 DDS sponsor o financer parang nag-back out na dahil hindi na nagbibigay. Sinara na ang gripo. Dahil diyan sa mga kaguluhan na nangyayari sa sa mundo ng politika at nakikita si Sara bumaba rating. Walang karisma itong mga ibang Duterte. Hindi pang presidentiable. Paano pa nga naman sila susuporta diyan? Kaya itong nangyayari na ito sa Davao City. Maraming factor kung bakit ganyan ang mayor ng Davao City na hindi na makapag-isip ng tama. Kasi nga, yun yung mga dating 'di ba? Alam niyo naman yun, yung mga dating gumagamit, mga dating nag-uusok. Alam niyo naman kung ano ang epekto niyan sa isip ng tao, sa utak ng tao. Kaya hindi natin masisisi si Baste kung hindi niya makaya ang isip ng isang mayor. Totoo yun. Davao daw po, napakaganda daw dyan, okay daw ang Davao, mayaman daw ang Davao. Baka nga totoo yan nung panahon ni Digong. Baka nga talagang maayos ang Davao noong panahon ni Digong. Pero 'di ba dito nung si Baste na ang mayor, alam ba 37, 38 na tauhan ng Davao nagpositibo sa pinagbabawal na droga.
Oh, 'di ba? So, ano pa ba aasahan mo sa mayor na katulad ni Baste? Siyempre yung mga ganyan, pag may problema sa basura, tatambakan nyo yan, DNR! Tambakan nyo yan! Oh, yun ang solusyon. Tambakan nyo na basura para makakita nila yung problema. Ay nako. Kaya nung nakita ko tong basura na to, naintindihan ko kaagad si Baste. Napakalawak po ng pag-intindi ko sa mga ganyang bagay. Kasi nauunawaan ko si Baste. He is not born to be a mayor ng Davao City. He is not destined to be a good public servant. Hindi siya pinanganak para diyan. Pinanganak siya para kay Ellen Adarna. Ay nako talaga. Kaya pasensya na po kayo sa mga taga Davao. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa inyo. Ako na po ang humihingi ng pag-intindi kasi nga po ang mayor po ng Davao ay hindi si Digong. Baka nga talagang napakagaling na mayor ni Digong kaya din po yung mga ganitong simpleng problema ay kinakamaoy na ni Baste Duterte at hindi niya na kayang isipin ang mga solusyon. Hindi na siya nakakapag-isip ng tama, hindi siya nakakapag-isip ng kung ano ba ang dapat gawin. At paano ba maging isang disenteng mayor at isang ma-action na mayor? Kasi kung maalala po ninyo, eto bibigyan ko lang kayo ng konting background o ano lang tayo. Balik lang tayo sa nakaraan. Pagkatapos ng 2025 election at nanalo po ang ating Yorme Isko Moreno sa Maynila, nagkaroon din po ng ganyang problema. Napakalala pa. Bakit? Kasi parang 1 week bago mag-eleksyon, bago bumaba sa pwesto etong si Hani Lacuna. 1 week bababa na si Hani Lacuna, papalit na si Yorme, dumating tong problema na to. Hindi po nagbabayad ng tama ang pamahalaang lungsod ni Hani Lacuna, doon po sa humahakot ng basura, doon sa kumpanya, daang milyon ang utang ng city government ng Maynila. Ngayon, nung pong palitan na, kunwari ngayon, last day ni Hani Lacuna, bukas si Yorme Isko Moreno na ang uupong mayor, ano na po, napakarami na talagang basura. As in, napakarami. Ang baho na ng Maynila, ang kapital ng Pilipinas, pinagkakapitagan natin na talagang ito yung kapitolyo ng bansa. Kung ano ang Maynila, yun ang sumasalamin sa buong Pilipinas. Napakarumi, mabaho, maraming basurang nakatambak. Pero alam niyo po, si Yorme Isko Moreno hindi nag-utos na magtambak ng basura sa mga kumpanya na merong utang ang city government, bagkus inayos po ang problema. Idinaan po sa mabuting usapan na walang galit, walang paninibugho, walang samaan ng loob. Inayos ang problema, sinolusyonan ang problema, naging maayos po ang pagtugon, nahakot ang mga basura. Nahakot. Natapos ang problema. Wala pong naging ganitong usapin na katulad ng kay Baste Duterte. So makikita natin, Baste Duterte and Yorme Isko Moreno, napakalaki po ng kaibahan sa pagiging mayor. Kung ako'y isang taga Davao City siguro, baka isipin ko ay sana yung mayor natin katulad ni Yorme Isko Moreno noong siya unang araw niya sa kanyang pamumuno bilang mayor ulit ng Maynila. Tinambakan siya ng basura ni Hani Lacuna. Napakarami, gabundok, bawat kanto. Pero hindi po panibugho ang naging sagot
ni Yorme Isko Moreno. So, malayong-malayo, 'di ba? Sa maiisip mo sana 'yan ang mayor namin. Alam niyo nung ano nasa panahon ng pandemic, nasa Malaysia ako. Ako po'y nandun sa Bulacan yung aking mga kaanak. Alam niyo lahat lahat ng mga makausap ko, makita ko, mapanoodan ko, makakwentuhan ko, walang ibang bukang bibig. Yorme ang galing, no? Galing. Galing na ginawa sa Maynila. Biruin mo, pandemya, may mga relief goods. Merong tulong pinansyal. Mga matatanda, may pagatas. Mga bata, may pagatas. May relief goods para sa mga nanay. Para sa mga lola, senior. Kahit na kahit na nga pandemic, may cake pa din kada birthday ng mga senior. 'Di ba? Yun yung napakalaking kaibahan po ng isang matured na mayor sa isang napilitan lamang na maging mayor dahil wala ng choice na iba. Sana sa susunod na mga panahon, hindi man nga alam ko naman matagal pa mamumuno mga Duterte sa Davao, siguro kung mga 50 taon pa. Baka si Kitty maging mayor pa diyan, maging congressman, maging governor, maging baka maging senador pa si Kitty Duterte, hindi natin alam, 'di ba? Yung pang mga anak ni Sara, mga anak pa ni Pulong, mga anak pa ni Baste, mga magiging anak ni Kitty. Siyempre lahat yan, mga magiging politiko ng Davao City. Siguro mga 50 taon o hanggang 100 taon pang pamumunuan ng mga Duterte ang Davao City. Saka pa lamang kayo makakakita ng pagbabago at baka maranasan din ninyo na magkaroon din ng isang mayor na Yorme Isko Moreno. Hintayin nyo, mangyayari rin yan. Mga 100 taon, wait lang kayo. Matatapos din ang pamumuno ng mga Duterte at magkakaroon na rin kayo ng choice kung sino ang inyong magiging gustong mayor after 100 years. At least, di ba, mararanasan yung pagbabago. Kaya po, stay put lang po kayo dyan sa Davao. Makakaranas din kayo ng pag-unlad, makakaranas din kayo ng yung disenteng pamumuno. Hintay lang po kayo, mangyayari din po yan. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo mo, mga chup-chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po, bye-bye!